Okay, kunin natin yung una, yung final goods. Ano po yung ibig sabihin ng final goods? Masya Allah. Ito ay economic language. Pangit talaga ng rating ko. Sinsya na kayo, no? Basta kayo na mag-intindi dyan, kalis na tayo. Okay, final goods. Asil-on an-nihaiya. Mga produktong handa ng gamitin ng mga mamimili, yung end consumers. Yung final goods po, ang tinatawag na final goods, ay mga produktong handa ng gamitin ng mga mamimili. Pero yung intermediate goods, no, yung intermediate goods ay ano 'yan? Yan po yung mga produktong ginagamit sa paggawa ng ibang produkto, yung intermediate goods. Ang almanfaa, yung utility, depende po sa ito utility kahit saan ito, may language ito, no? Utility. Yung utility, manfaa sa Arabic, kasiyahan o kapakinabangan na nakukuha ng tao sa paggamit ng produkto o serbisyo. Meron tayong pang-apat na tinatawag na production, no? Production process. Ano yung production process? Yan po yung proseso ng paglikha ng mga produkto o serbisyo mula sa mga input o salik ng produksyon. Yan po yung factors of production. Barakallahu fikum. Okay, dito ya ikhwani wa akhawati, kunin natin yung application sa makabagong ekonomiya, no? The modern economics. Sa macroeconomics, ang mga produktong pamproduksyon ay bahagi ng investment expenditure, gastos sa pamumuhunan. Samantalang ang mga produktong pangkonsumo ay bahagi ng consumption expenditure, gastos ng sambahayan. Ang pagtaas po sa producer goods investment ay nagpapahiwatig ng malawak na kapasidad ng produksyon, productive capacity sa ekonomiya na mahalaga sa pagmatagalang paglago. Yan po yung tinatawag natin sa economics na long-term growth. So, bimana ya ikhwani wa akhawatin, ang classification ng mga produkto bilang konsumo o produksyon ay nakabatay sa layunin ng paggamit, hindi sa pisikal na anyo. Ang consumer goods direktang tumutugon sa mga pangangailangan ng tao. Ang producer goods, producer goods ginagamit upang makalikha ng iba pang produkto o serbisyo. Ang parehong produkto ay maaring magkaroon ng dalawang tungkulin, dual role, depende sa gumagamit. Sa pananaw ng Islam po, ang paggamit ng mga produkto ay dapat nakabatay sa halal, pinahihintulutan at nakatuon sa maslahal amma na pampublikong kapakinabangan upang maging balansi ang production at consumption sa lipunan. Wahakada. Tafadalo, khulasatul kalam. Kunin natin yung khadamat. Ano yung khadamat? Okay. Basahin lang na. Basahin lang ninyo. Barakallahu fikum. Ano naman yung khadamat, no? Kunin natin yung khadamat, yung service economic. Barakallahu fikum. Kayo na magbasa, bidnillahi ta'ala. Pero bago natin kukunin yan, palawakin natin konti yung classification, no? Yung may flexibility dyan sa taas. Ang pahayag po na ito, nagpapakita ng flexibility o kakayahang magbago ng classification ng mga produkto, goods batay sa layunin o paggamit, purpose of use, at kalikasan ng konsumo, nature of consumption. Sa economics, ang isang produkto ay maaring maging consumer good, silatun istihlakiyatun o producer good silatu intajiyatun, depende kung ito ay ginagamit para sa direktang pagkonsumo o sa produksyon ng iba pang produkto. Anong halimbawa niyan? Yung produktong konsultibo, yung consumer good, halimbawa ang harina, ad-daqiq sa Arabic. Yung harina, no? Yung ad-daqiq, tingnan yung Arabic. Dito maraming ibig sabihin to daqiq. No? Dito harina ay ibig sabihin.
Na ad-daqiq yung harina. Panggawa ng pandesal. So, ang harina po ad-daqiq kapag ginagamit sa bahay upang gumawa ng tinapay o cake. So ano ang kwan natin diyan? Ano ang produkto yan? Consumer. Consumer. Pwede. Consumer. Consumption. Yan po yung final consumption. Al-istihlak an-nihai. Ginagamit ito, barakallahu fik Sister Fatima Mumtaz, ginagamit ito para sa direktang matugunan ang pangangailangan ng sambahayan, kaya ito ay bahagi ng final consumption. Al-istihlak an-nihai, sabi ni Sister Fatima. So punta tayo sa produktong sa producer goods. Halimbawa niyan ang parehong harina, no? Harina lahat, ad-daqiq, no? Ang parehong harina kung ginagamit ng panaderya, yung bakery o pabrika ng cake o candy man yan, ay mayroon pang candy, ginagamitan ng cake pan yan, harina, yung candy. Opo, may candy. Okay. Meron din. Meron din. So, ito ay tinuturing na produktong pamproduksyon. So, paano natin ipaliwanag dyan, sister? Anong tawag sa kanya? Kung yung kanina ay yung final consumption, dito ano ang tawag sa kanya? Producers. Producers, no? Production process or intermediate goods. Sil'atul wasita o amaliyatul intajiya, yung production process. Bakit? Barakallahu fi Sister Fatima. Bakit? Ginagamit ito upang makalikha ng ibang produkto na ibibenta sa merkado. Kaya't ito ay bahagi ng intermediate goods, al-sil'atul wasita, na ginagamit sa production process, al-amaliyatul intajiyah. Yan po yung example natin. Yung harina ay pwede pumasok sa consumer goods or sa producer goods. Depende po sa paggamit. Di maana ya ikhwani wa akhawati, yung iba pang kuha tayo ng ibang example, kung ginagamit sa paghatid ng mga produkto ng kumpanya, anong tawag? Yung truck na yan, yung truck, yung car na, ano yan? Yung delivery car. Kung ginagamit sa paghatid ng mga produkto ng kumpanya, anong tawag sa kanya? Producer. Producer good, no? Kung ginagamit ng pamilya sa pagbiyahe, anong tawag sa kanya? Consumer. Consumer, mashallah. Punta tayo sa laptop. Bawat isa may laptop, no? Ginagamit ng estudyante sa pag-aaral. Anong tawag doon? Consumer. Consumer good. Ginagamit ng accountant sa opisina. Producer. Producer good. Mashallah. Yan po ang lalabas sa exam. Ready na kayo? Critical Tad yung pagtuturo nyo, Tad, consumer din yun, no? Ano sa palagay mo? Okay, yung teacher nagtuturo. Saan nagtuturo? Opo. Okay. Depende Hindi sa Walid. Hindi kayo sa anong tawag sa inyo, Tad? Consumer o producer? Ano sa palagay mo? Hindi ko din alam. Hindi Pwedeng mo alam. producer. Okay, tanongin natin yung Producer. Okay. Producer? Producer or consumer? Ay, dalawa? Pwedeng dalawa kasi at the end, Magtuturo kayo, meron din kayong good deeds. Okay. pwede kang producer kasi at the end, maybe yung tuturuan mo, makapag-produce pa ng other, Mashallah. Wahakada. Pwede siya papasok sa consumer goods, Walid, sabi ni Sister Fatima, at papasok din sa producer good. Tapada, Sister Lina. Naam, Doc. Consumer at saka producer, papasok? Okay, dual po. Kasi di Dual. ba po yung pag-aaral nyo po is consumer, tapos shinare nyo po, Yun ang magiging producer. po siya. Yun ang producer na, Yung pag-aaral ko sa online ay consumer. Pero yung ni-share ko na, producer na siya. Wahakada, mashallah. Ngayon, economist na kayo. Okay na, Akhwalid? Depende po sa paggamit, no? Barakallahu fik. Kapag, no, ang final goods, na sabi natin kanina, yung final goods, mga produkto na handa para sa direktang konsumo.
yung intermediate goods sa paggawa ng mga produkto, no? Ginagamit ito sa paggawa ng mga iba pang produkto. Yung mampaa, alam na ninyo, yung amaliyatul intajia, yung production process. So, punta na tayo sa another application sa economics. Sa macroeconomics, ang pagkakaiba ng consumer goods at saka producer goods ay nakaapekto sa gross domestic product, sa GDP, kung saan ang consumer goods ay bahagi ng consumption expenditure at ang producer goods ay bahagi ng investment expenditure. Sa microeconomics naman, ito ay nakakatulong sa cost analysis at production planning ng mga negosyo upang matukoy kung alin ang mga inputs at alin ang outputs. Di mana ya ikhwani wa akhawati, ang pagkakaiba po ng consumer goods at producer goods ay nakatutok sa layunin ng paggamit. No, depende po sa paggamit. Hindi sa physical na anyo, ang isang produkto ay maaaring magpalit ng tungkulin depende sa gumagamit, no? Sa household or firm. Ang harina ay malinaw na halimbawa ng produktong may dual economic identity. Yung harina na yan ay malinaw na halimbawa ng production ng produktong may dual economic identity. Sa Islamikong pananaw, ang paggamit ng produkto ay dapat nakabatay din sa halal at nakatuon sa kabutihan panlipunan. Ang tamang paggamit ng mga yaman ayon sa layunin nito ay ang pagpapabuti sa economic efficiency, al-kafaatul iktisadiyya at social justice, adalatul ijtimaiyah. Wahakada. Barakallahu fikum.